Ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan for watching the channel. This sa channel reading kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Six of Swords. I feel like yung energy mo, nasisense ko na may mga bagay ka dito na gusto mong kalimutan, iwanan doon sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan na para sa'yo, kailangan ng mag-move on. Ang mensahe ng card mo, may mga sitwasyon na tinitingnan mo dito kung ano pa ba yung pwedeng magawa mo. And andun yung you're trying to balance yung mga dumarating sa'yo. And pwedeng meron ditong proposal na parating, some of you. May mga na-experience ka na pagsubok na nalagpasan mo, na overcome mo. Sobrang ang dami mong pinagdaanan doon. And also marami ka rin natutunan sa mga dumating na struggle sa buhay mo. Andun yung mga past na memories or nangyari sa buhay mo na good and bad na para sa'yo is mahalaga yung mga nangyari na yun kasi it means na marami kang nakuha doon na aral. Andun yung may mga kailangan ka ditong pagdesisyonan pero naguguluhan ka pa kasi may mga opportunity na binibigay sa'yo pero hindi ka pa handa na harapin. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo para dun sa mga gusto mo na maabot. Like yung financial mo and andun din yung pagmamahal or love na gusto mong makuha. Kinokontrol mo yung nararamdaman mo, yung mga bagay na kaya mo pang magawa ng paraan. Or some of you pwedeng someone is controlling your life. Nakita ko dito na iniisip mo kung ano pa ba yung pwede mong mabigyan ng panahon, maibigay yung nararapat dun sa sitwasyon na yun. Pwedeng sa financial or business or career na pwede mong maimbesan or makita mo kung paano mag-grow yung financial mo. Nakita ko dito na nandun yung may mga times na nanghihinayang ka dun sa mga nawala sa'yo. Pero you need to look back kung ano yung mga bagay na nandyan pa para sa'yo. Huwag ka manghinayang sa mga nawala sa'yo kasi it means tapos na yun eh. Ang isipin mo kung ano yung nasa hinaharap. Paripan natin ng 2 of Wands. 9 of Pentacles and 2 of Cups. Andun yung pwedeng may mga bagay dito na ibibigay sa'yo. Kasi andun yung proposal na nakikita ko. Also, pwedeng someone is happy because andun yung na-achieve niya yung gusto niya. Or someone is giving a freedom.
pwedeng nasa malayo eh. Term na relationship. Clarify natin ang The Chariot. Eight of Wands and Four of Swords. Meron ditong marireceive ka na opportunity or pwedeng message para sa'yo. And you're thinking something here or you're keeping pa rin na mag-pray palagi doon sa mga gusto mo. Maaring some of you, marami kang natutunan dito sa nangyari sa buhay mo na to. Very passionate. Pwede nagkaroon ng, alam mo, yung silent treatment dun sa situation na yun. Clarify natin ang The Magician. The Hierophant and Three of Wands. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo, kaya gagawin mo lahat ng makakaya mo doon. May travel dito. Or pwedeng may gusto kong puntahan. May nihintay ka. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Two of Pentacles and the Devil. You're trying to balance kung ano pa yung magagawa mo dyan sa mga dumarating sa'yo. Minsan kasi naguguluhan ka na kung paano yung gagawin mo dun sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang Two of Swords. Three of Wands and Three of Cups. Magkakaroon ng reconciliation dito. Magkakaayos. Hinihintay mo na to eh. Pwede nasa malayo yung tao. Marami kayong pinagsamahan na na-overcome nyo din. Clarify natin ang Seven of Cups. Or pwedeng ikaw to. May travel, may celebration. Marami kang pinagdaanan doon ng sobra-sobra. Death and Ace of Swords. May mga ideas and clarity na dito na parating para sa'yo kung ano yung dapat mong maging desisyon doon. Kasi it will make, alam mo yung magbubukas sa'yo ng bagong pag-asa. Kasi andun yung transformation na mangyayari sa buhay mo. Once you decide kung ano yung tama para sa'yo. Clarify natin ang The Emperor. Knight of Wands and the Star. Nakita ko dito na itong tao na to, umaasa pa rin siya one day na makuha niya kung ano yung gusto niya. Clarify natin ang Five of Cups. Five of Wands and Eight of Swords. Andun yung nag-struggle. You feel trapped dun sa situation na yun. Maybe something here na nagkaroon ng pagtatalo, hindi pagkakaunawaan. Or conflict dun sa nangyari na yun. Ano natin pa naman sa'yo ng yung gabay? New partner. A chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels in motion for the fruition of your prayers. Pay careful attention to new people you send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety. Ang mensahe ng iyong gawin na may mga taong binibigay sa atin para may matutunan tayo. And may mga lesson tayo doon na makukuha sa mga dumarating na tao dahil hindi naman lahat pare-pareho na natututunan natin. Pero alam natin sa sarili natin na may progress tayo dun sa mga nakukuha natin na aral dun sa mga dumarating. Basta isipin mo lang palagi na
kailangan mong gawin yung part mo sa mga binibigay sa'yo na sitwasyon, or sabihin na natin problema man yan or hindi. Pero alam mo sa sarili mo na binibigay mo palagi yung best mo. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo yung makakaya mo. And pagsumikapan lang yung mga gusto mo pang ma-achieve sa buhay. Basta kung merong dumating na bago na tao sa buhay mo, pag-isipan mong mabuti at kung ano yung mga natutunan mo doon sa nangyari sa nakalipas, gamitin mo yun na aral para sa'yo. Kung ano pa yung pwede mong maitulong para rin yun sa sarili mo na ikakaunlad mo. At itong yung reading, Scorpio. Kung nakaresonate ka kayo, comment down below. Thank you for watching.